Hello po sa inyo lahat, sa aking pumakapagod dyan sa pananampalataya. Sa Pilipinas, hello po dyan sa inyo lahat, sa lugar po ng Quezon City. Sa gawain kung saan ay nagbangon po ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah sa magitan po ng Jesus, the Only Way Family Church. At binabati ko po si Hallelujah. Una sa lahat ang Family Gakutan, si Pastor Nel, Hallelujah, ang kanyang may bahay na si Sister Rose, at siyempre ang kanilang mga apat na anak. Amen. At siyempre gayon din sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Hallelujah sa bawat pamilya na tumutugon sa pangangailangan. Hallelujah ng gawain ng Diyos. Sa mga magulang, sa mag-asawahan, hallelujah, at sa mga kabataan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagiging concern natin, pagkakaroon ng malasakit sa gawain ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta na ibinibigay. Hallelujah. Hindi lamang sa iisa, kundi sa bawat isa. Sa bawat kapatiran o maging sa bawat pamilya. Hallelujah, nagkakaroon tayo ng malasakit. Away ang Diyos ang patuloy na magbigay ng kaloob sa bawat isa sa inyo. Hallelujah. Ng iba't ibang bagay, iba't ibang pagpapala, lalo na sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, kasama na ang spiritual na pangangailangan. Yan din sa mga patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. At ngayon pong umaga, ako po ay muling magbabahagi, mangangaral ng salita ng Diyos, at tibos po akong nagagalak. Dahil napakalaking pribileyo po nito na talagang ibinibigay sa akin ng Diyos. Hallelujah. Bagamat ako'y malayo sa aking pamilya, subalit ang Diyos ay lagi kong kasama. Kaya sa oras na ito, hallelujah, nais ko pong hiramin ang inyong mga pandinig upang ibahagi ang salita ng Diyos. Hallelujah, upang ipangaral sa bawat isa. Glory to God. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. At kung meron po kayo mga banal na kasulatan, kayo po ay makibukas sa akin sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 8, mga talatang 5 hanggang 13. Matthew chapter 8, verse 5 up to 13. Excuse me. Ganito po ang pagkakasabi. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon. Nasa kanya ay namamanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi sa kanya, paroroon ako, kasi ay aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Tatapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaong ka at siya ay lumalapit. Yumaong ka at siya ay yumayaon. Hallelujah, at sa isa'y halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At ang marinig ito ni Jesus ay nagtakas siya at sinabi sa nagsisunod. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit.
Datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman, sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang salita, sa kanyang pananasalita na ating pong nabasa ngayong umaga. Ang bawat isa po ay aking hiniling na tayo po ay manalangin. Hallelujah sa ating Panginoon Diyos. O Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Minsan pa, Ama, inaanyayahan ka namin, O Diyos, sa umagang ito, Lord, na kumilos sa aming buhay, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At patuloy kang mangusap, Panginoon, sa bawat isa, sa magitan, Lord, ng iyong banal salita. Yung nadadalhin po ng iyong lingkod, O Diyos, hallelujah, sa maraming kaluluwa, na nakikinig at maaaring naabot, Panginoon, ng pangangaral na ito ngayong umaga. At hiniling pa namin minsan pa, O Diyos, ang iyong banal espiritu na kumilos, Ama, sa aming buhay. At naway sa magitan po ng pangangaral na ito, Lord, ang aming pong buhay, Lord, ay patuloy na magkaroon, hallelujah, ng pagpapalang espiritual. Hallelujah. At patuloy na maging mainit, O Diyos, hallelujah. Ilagay mo po ako, O Lord, sa iyong likuran. At pangunahan mo po ako, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, O Diyos, tagumpay ngayong umaga. Sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Inihiling po namin ang lahat ng ito, O Diyos, na may pagtatagumpay ngayong umaga. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng Kristiyano ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Nais ko pong mangaral sa paksang The Concern in Faith of a Centurion. Ang pagmamalasakit at pananampalataya ng isang senturyon. There are some God's people in the Bible who are mentioned about their unique faith in God. There is Abraham, who is called the father of faith. King David, when he killed, hallelujah, Goliath. There are also Job and so on. And also this man, hallelujah, that I'm going to share with you this morning, also has a unique faith in God like others. But this difference from the previous people, that he is unbeliever, because he is unbeliever. He is a Gentile, but knows about Jesus Christ and believes in the miracles that Jesus performed. And that's what we are going to pay attention to this morning, none other than a centurion. And the first point that I want to give you this morning, all of you, is the caring centurion to his servant. Ang sabi po dito sa talatang 5 hanggang 6, hallelujah. At pagpasok niya sa Capernaum, ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Jesucristo, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya ay namanhik. At sa talatang 6 ay nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubang nahihirapan. The caring centurion to his servant. What is centurion? Hallelujah. A centurion is a commander of century in the ancient Roman army, so-called centuria. Siya po isang commander. Centuria was the smallest unit of Roman legion composed of 60 to 100 soldiers in the ancient Roman army. Hallelujah. The leader of 80 soldiers in the Roman army in 100 BC. Siya po isang commander, platoon commander. Yan po yung centurion. Ang centurion po, ito po ay nagmula sa salitang centuria. Nang ibig sabihin ay grupo or Roman soldiers legion. Isang maliit
na Romanong grupo ng mga sundalo na binubuo ng 60 hanggang 100 mga sundalo. Pinamumunuan niya yung 60 hanggang 100 sundalo. Amen. Yan po ang centurion. Who he is? Sino ba siya? Mababasa po natin yan sa verse 9. Ang sabi po rito, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaong ka at siya'y yumayaon. At sa isa, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang gagawin. Hallelujah. Glory to God. Siya po isang platoon commander. In what is concerned, why he did, he come to the Lord Jesus. Sa verse 5 and 6. Ano bang purpose? Ano bang malasakit niya? Bakit siya pumunta sa Panginoong Kristo? First, he cares for his servant who is lying at home, crippled in great difficulty. Meron siyang malasakit sa kanyang alila. Dito po ay mapapansin natin na ang centurion ito, hallelujah, bilang isang employer ng isang servant, ay mayroong malasakit sa kanyang alila. Bibihira po ito. Marahil ang mga oras na yon, mahabang panahon na nakikita niya yung kanyang alila na nahihirapan sapagkat yun po ay lumpo. Nababagabag siya, nahabag siya. Hindi niya alam kung paano pagagalingin, hallelujah, o kung paano ang kanyang gagawin para gumaling ang kanyang alila. At isang araw nga pumasok ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, sa Capernaum. Ang Capernaum po, ito po sa may Galilea po. Ang ibig po sabihin ng Capernaum, ito po yung fishing of village. Pangisdaan po ito. At pumasok po ang Panginoong Kristo at sa panahon niyo, sa oras na yun, ay naroon ang centurion. At kilala ang ating Panginoong Kristo, hallelujah, dahil sa paggawa ng maraming himala. In this centurion, he cares for his servant who is lying at home, crippled in great difficulty. Meaning to say, this centurion is a humble person, compassionate, mahabagi siya at napagkumbaba. The centurion held a high position in the government and he was a platoon commander with the power to command his men. In this essence, we read that he cared for his sick servant. He has compassion. He took pity on his servant, did not allow his slave to remain crippled in suffering, so that he came to Jesus in the hope that our Lord Jesus would heal his servant. It's amazing attitude of centurion, hallelujah, for being a good person for his slave who need help. Sa ating buhay, nagkakaroon ba tayo ng ganitong pag-uugali katulad ng sa centurion na meron po siyang malasakit, meron siyang habag, hallelujah, sa kanyang alila. Imagine, boss ka, tapos yung alila mo. Amen? Alam niyo po, karamihan sa mga kasambahay, minsan minamaltrato ng amon na hindi maganda, parang hayop. At karamihan po, lalo po dito sa ibang bansa, maraming mga kababayan ang minamaltrato mga kasambahay, hallelujah, na hindi parang tao. At sa tagpong ito, makikita natin dito na kakaiba itong centurion na ito. Glory to God. Sapagkat sa kanyang puso ay naroon ang kanyang habag
at ang kanyang pagiging isang mapagkumbaba. Hallelujah. Glory to God. Being a good employer to his servant and his faith to Jesus. Kaya't lumapit siya sa Panginoong Kristo dahil meron siyang pananampalataya. Nananampalataya siya sa Panginoong Kristo dahil sa mga himala na kanyang nakita, narinig sa paligid mula sa mga tao patungkol po sa ating Panginoong Kristo. Sa ating bilang mga Kristiyano, hallelujah, bilang mga tao, bilang mga tagasunod ng Panginoong Kristo, glory to God, katulad din ba tayo ng centurion na ito, na mayroong habag sa kanyang kapwa-tao, hallelujah, sa mga taong nangangailangan, hallelujah, ng tulong mula sa ating Panginoon Diyos. Naranasan na ba nating mag-akay ng kaluluwa? Naranasan na ba natin magpagaling ng mga karamdaman? Sa pangalan ng Panginoong Hesus, nagkaroon na ba tayo ng habag sa ating kapwa-tao? Glory to God. The caring centurion to his servant. At ang ikalawang punto, the centurion's faith in the Word of God. Ang pananampalataya ng isang centurion sa salita ng Diyos. Ito po ay mababasa natin, hallelujah, sa mga talatang 7 hanggang 9. Ang sabi po rito, at sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. Sabi po ng Panginoon, sumagot po siya sa kahilingan ng centurion. At sumagot ang centurion, sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Dapat datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. At sa talatang 9, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yumayaon at sa isa'y halika at siya lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito. At kanyang ginagawa. Kasi ito yung faith in the Word of God. The Lord Jesus is famous and known for His miracles. So many people follow to see the miracles He performs and heal him. People to see the miracles He performed. One of the most striking of His miracles was the centurion. So he approached the Lord Jesus to heal servant who was very distressed in just lying, hallelujah, on the mat. Nabasa po natin kanina sa verse 5 and 6. The Lord Jesus immediately responded to the centurion and he said, I will come and heal him. In verse 7. But the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Yan po yung nabasa natin sa verse. Hallelujah! The centurion had great trust or faith in our Lord Jesus, that even if he did not go to their home, his servant would be healed only by his word. We can clearly see in this essence of the conversation of the Lord Jesus in the centurion, his trust in the power of the Lord Jesus through his word that his servant will be healed even if he no longer goes to their home. Now, my question is, what does God want to convey to us people and us believers of our Lord Jesus? Dito po nakita natin ang malaking pananampalataya ng centurion sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Nakilala niya marahil ang Panginoong Hesukristo dahil sa mga himalang ginagawa nito. Sa mga may karamdaman, sa mga may sakit, sa kanyang pagpapagaling. Kaya't hindi nag-atubili, hallelujah, na lumapit
Ang centurion to, sabi sa verse 5, siya'y namanhik sa ating Panginoong Diyos. Inilapit niya yung pangangailangan nang hindi niya naman kamag-anak, hallelujah, kundi kanyang alila o kasambahay. Meron siyang concern, meron siyang malasakit. At makikita natin dito ng taong ito, hallelujah, ang centurion ay nananampalataya, malaki ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Na mapapagaling ito, hallelujah, hallelujah, at matutugunan yung pangangailangan, kagalingan ng kanyang alila bilang isang lumpo. Awang-awa siya, hallelujah. Kaya't lumapit siya sa Panginoong Jesucristo. Dumadalangin siya, Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, meron akong alila na nararatay sa banig, lumpo at lubhang nahihirapan. Sabi niya gano'n. At ang Panginoon ay nahabag. Nung marinig niya yung panalangin, yung kahilingan ng centurion. At sabi ng Panginoon doon, and he said, I will come and heal him. Ako'y pupunta at pagagalingin ko siya. Amen? Glory to God. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pong mga kahilingan, sa ating pong mga panalangin, sa ating mga prayer requests, hindi po tayo pinahihindihan ng Diyos. Basta nakikita, as long na nakikita ng Diyos na tayo po ay sincere sa ating pong mga kahilingan at sa ating pong paglilingkod, tayo po ay tapat. At naniniwala po tayo, hallelujah, sa kapangyarihan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Glory to God. Yan po ay mangyayari. Ano man ang ating mga kahilingan sa ating buhay. Katulad po ng centurion ito, wala po siyang ibang malalapitan sa mga panahon ngayon. Marahil nagpatingin na siya sa mga doktor o sa mga manggagamot, subalit wala pong nakapagpagaling ni isa man. Kaya nang mabalitaan niya at makita niya on the spot ang Panginoon Kristo, siya po'y namanhikan. Nagmakaawa siya upang pagalingin na hallelujah ang isang tao na walang relasyon sa kanya, kundi isang alila o kasambahay. The centurion had great trust or faith in our Lord Jesus that even if he did not go to their home, his servant would be healed only by his word. Naniniwala siya na kahit sa salita lamang, kahit na hindi siya pumunta sa tahanan ng centurion, ang Panginoon Kristo, hallelujah, ay mapapagaling niya ang lumpo o yung alila. At doon po ay makikita natin sa eksenang iyon, o malinaw po natin makikita ng usapan, hallelujah, ng Panginoon Kristo at ng centurion. Na siya ay nagtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon Kristo sa magitan ng salita. Na ang kanyang alipin o kanyang alila ay mapapagaling, hallelujah, kahit na hindi na sumama ang Panginoon Kristo, kundi sabihin niya lamang. That is a great, that is a great faith by this centurion. Hallelujah. To our Lord Jesus. At ano ba ang nais ibabatid sa atin bilang mga tao at bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo? Katulad po nitong centurion, siya pinaniniwala na sa magitan po ng salita ng ating Panginoong Kristo ay gagaling na po ang kanyang alila. Naniniwala po ba tayo sa salita ng Diyos ng mga pangyarihan? Naniniwala po ba tayo sa salita ng Diyos na nagbabago ng buhay ng isang kaluluwa? Naniniwala po ba tayo ng salita ng Diyos? Hallelujah. Ay mas matalim kaysa dalawang talim na espada. Hallelujah. Ang sabi rin sa Hebreo 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit of the joints and marrow, and is
a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hallelujah. Naniniwala po siya ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Nagtiwala siya sa Panginoon na kahit na hindi na sumama ang Panginoon Jesucristo sa bahay nila, sa magitan ng lamang ng kanyang salita, hallelujah, ng pagpapahing ng Panginoon Jesucristo na magaling na ang kanyang alila, hallelujah, nangyari po yun. Kaya't magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita po ng Diyos, hallelujah, ay nagpapagaling ng mga karamdaman, nagbabago ng buhay, at nagpapalaya ng mga tao na kung saan tinapos ng kasalanan, ng bisyo. God is powerful. Like this soldier, he believes that the word of God, hallelujah, through Jesus Christ, will be healed his servants. Glory to God. The centurion faith in the word of God. That is the second point that I have given. Makikita natin rito ang pananampalataya ng centurion na talagang kakaiba. Na marami po tayong mga nasaksihan, nabasa sa Biblia, mga lalaki na kung saan makapangyarihan, ginamit ng Diyos na may mga pananampalataya. Subalit ang lalaking ito ay meron ding kakaiba. Bakit po? Sapagkat siya po ay isang hintil o hindi mananampalataya. Glory to Lord. Subalit gayon na lamang ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na mapapagaling ng ating Panginoong Hesus ang kanyang alila sa pagkalumpo. Hallelujah. Na nakaratay na sa banig at lubhang malubha. Glory to God. Hindi siya nawala ng pag-asa sapagkat nang ibabaw sa kanya ang compassion. Glory to God. Hallelujah. At ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, ayan po ang gusto ng Panginoon. Yung meron tayong habag sa ating kapwa-tao. Hallelujah. Meron tayong mababang loob. Glory to God. At ang Diyos po ay hindi nag-aatubiling mag-response o tumugon sa pangangailangan po ng mga taong mapagkumbaba at mayroong malasakit sa ibang kaluluwa sa mga tao na hindi paligtas. Yan man po ay kamag-anak mo, yan man po ay kapitbahay mo, yan man po ay kaibigan mo, hallelujah, o kasambahay mo. Ilapit po natin sa Panginoon. At ako po ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay mabisa. Ang sabi sa Hebreo 4:12. The word of God is powerful. Glory to God. Na ang salita ng Diyos, hallelujah, ay makapangyarihan. Makikita po natin dito ang pag-uugali ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa verse 7, siya po'y tumugon. Hallelujah. Tumugon siya doon sa kahilingan ng centurion, yung isang platoon commander. Hallelujah. Sabi niya, sige, pupunta ako doon at pagagalingin ko siya. Ganyang kabuti ang Panginoon sa mga tao na kung saan nagtitiwala sa kanyang banal na salita. Amen. Huwag po tayong mag-doubt. Hallelujah. Glory to God. Ang salita ng Diyos ay gawa lamang ng tao. Totoo, tao po ang gumawa nito. Sapagkat tao ang ginamit ng Diyos upang ipagkaloob sa kapwa-tao, upang ibahagi sa kapwa-tao. Meron po itong pagkasi. Glory to God, meron pong kapangyarihan sa salita ng Diyos. At ang ikatlo, Jesus healed the centurion's servant. Dumating po sa tagpo na ang Panginoong Jesucristo, hallelujah, ay narinig ang kakaibang pananampalataya ng taong ito, ng centurion. Ang Diyos ay namangha, ang Panginoong Jesucristo ay namangha. Glory to God.
Hallelujah. Doon makikita po, mababasa po natin yan sa verse 10. Basahin po natin. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Amen. Nagulat ang Panginoong Jesus sa laki ng pananampalataya ng senturyon. Amen. Imagine, sabi niya roon sa talatang 8 hanggang 9, sabi niya roon, inintroduce niya yung sarili niya. Ang sabi ng Panginoon sa talatang 7, at sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. Sinagot siya ng Panginoon, pupunta ang Panginoon doon sa bahay na pagagalingin niya. Subalit ang sabi rito, sumagot yung senturyon, sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Tapos sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. In other words, ang sabi niya, Panginoon, kahit na hindi ka na pumunta sa bahay namin, magsalita ka lang, sabihin mo lang na gagaling yung alipin ko, yung alila namin. Sapat na yun. Hallelujah. At ako'y naniniwala na gagaling siya. Namangha ang Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, yung ibang tao, hanggang di nakakita ng himala. Alam naman natin sa karamihan na to see is to believe. Hanggang di nakakita ng himala, hindi po naniniwala. Subalit ang taong ito ay kakaiba. Hindi niya pa nakikita ng aktwal, hallelujah, na ang Panginoon Kristo ay nagpapagaling ng mga karamdaman, bagamat kanyang naririnig ito sa kanyang paligid, siya po ay naniwala. Yan po ang tinatawag na tunay na pananampalataya. Ang sabi sa Hebreo 11. Glory to God. Hallelujah. Humanga ang Panginoon Kristo. Alam niyo po mga kapatid, bibihira lamang po na ang Diyos ay humanga sa isang tao. Kapag humanga ang Panginoon, hallelujah, napabilib natin ang Panginoon, hallelujah, sa ating mga ginagawa, sa ating pananampalataya sa Kanya, ang Diyos po ay sumasaludo sa atin. Katulad po sa senturyon, ang Diyos po ay namangha, nagulat. Glory to God. At ang nangyari po doon, hallelujah, ibinahagi niya, itinuro niya sa mga tao na hindi siya nakakita ng ganung pananampalataya kahit sa Israel. Hallelujah. Jesus healed the centurion servant. Pinagaling ng Panginoon Kristo ang alila ng centurion. When Jesus heard the centurion testimony, he was amazed. Amen? So he shared the centurion's wonderful faith with the crowd. Sinabi niya sa mga tao, it is not a joke for the Lord Jesus to share with the people about the faith of the centurion. The Lord Jesus admired the faith of the centurion. Humanga siya sa pananampalataya ng centurion na yun. So we read that centurion had so much faith in the Lord Jesus that even his word alone, his servants would be healed. Amen? Humanga siya. Glory to God. Na nabasa natin doon, glory to God, na napakalaki ng pananampalataya. Hallelujah. Ng centurion ito sa Panginoon Kristo. Kahit na hindi siya pumunta sa bahay nila, sa mamagitan lamang ng salita niya, isasabihin niya, magaling ka na, ay gagaling ang kanyang alila. Ganun katindi ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Kristo sa magitan ng kanyang salita. Kaya't mabisa po ang salita ng Diyos. At ngayong umaga, I have a question to everyone, to each one of you. Do we believe in God, hallelujah, in His holy word, that in times of poverty, hunger, persecution, we will hold fast to the word of God, that we will be saved and healed of our sickness and be free from any kinds of bondage of sin into Satan? Naniniwala ba tayo sa Panginoong Diyos, Panginoong Kristo, at sa kanyang banal na salita sa oras ng
gutom, kahirapan, hallelujah, mga pag-uusig. Pangahawakan ba natin ang salita ng Diyos? Hallelujah, na tayo ay ligtas at pagagalingin sa lahat ng sakit o karamdaman. Hallelujah. At tayo ba ay pangahawakan natin na tayo mapapalaya? Hallelujah. Sa pagkagagapos, hallelujah, sa espiritu ng kasalanan at kay Satanas. Katulad po ng senturyong ito. Pinanghawakan niya yung salita ng Diyos na ang kanyang alila ay gagaling. Amen. Napakalaki ng pananampalataya. Ako po, alam niyo po mga kapatid, humanga po ako dito habang binabasa ko. Humanga po ako sa pananampalataya ng senturyong ito. Maging ang Panginoon, humanga siya, na-admire siya. Glory to God. Minsan lamang yan na ang Diyos ay mahihipo natin, minsan lamang na mapapahanga natin ang Diyos kahit samantalahin po natin na magitan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ano man yung mga kahirapan na bumalik sa ating buhay, mga taggutom, mga pag-uusig, hallelujah, mga trials na dumarating sa ating buhay, patuloy tayong, hallelujah, manampalataya sa Diyos, panghawakan natin na ang salita ng Diyos ay katotohanan. At ang kanyang kapangako, hallelujah, ay may katugunan. Glory to God. The centurions compared Jesus' authority over the natural world of human biology to that of his own authority as a Roman officer. He is both under authority and holds authority over his soldiers. He speaks a word and it is immediately carried out. He knows Jesus can do the same. Jesus marvels at the man's great faith, even though he is a Gentile, saying that he has not found anything like it in Israel. Jesus teaches the crowd that many Gentiles will be in kingdom of heaven along with Abraham in the patriarchs. Not every Israelite will be there, however the ethnicity of culture, but faith in Him. Glory to God. Na dito po, hallelujah, nabasa po natin sa talatang 8 hanggang 9 na ikinumpara ng centurion ang kanyang sarili sa Panginoong Jesucristo, na kung paano isa siyang platoon commander na nagkukuman o nag-uutos, hallelujah, sa kanyang mga tauhan na siya sinusunod, ganyan din, hallelujah, bilang Panginoon ay magagawa niyang magsalita na sabihin niyang magaling ka na at gagaling ngayon. Katulad ng ginagawa, hallelujah, ng centurion na ito sa kanyang mga tauhan na kapag siya nag-uutos, siyang nangyayari, siyang nasusunod, hallelujah. Iyan po ang malaking pananampalataya ng centurion. He compared himself to Jesus Christ. Kung ano yung nagawa niya at nagagawa niya sa kanyang mga tuwan, ay magagawa rin ang ating Panginoon Kristo. And, hallelujah, ito po yung nangyari. Glory to God. Sa verse 13, basahin po natin. Hallelujah. Ang sabi po sa verse 13, at sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pananampalataya ay gayon ang sa iyong mangyari at gumaling kanyang alila sa oras ding iyon. Amen. Jesus healed the centurion's servant. Glory to God. Dahil sa pananampalataya ng centurion ito, hallelujah, ang kanyang alila, hallelujah, na naratay sa banig at lubhang nahihirapan, ay gumaling dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang salita. Mga kapatid, mga iniibig sa Panginoong Jesucristo, in this passage, God will encourage us, hallelujah, to have faith in the Word of God. Hallelujah. Sumampalataya po tayo. At kung ano yung nangyari, hallelujah, sa alipin o sa alila ng centurion ay mangyayari din po sa atin. 100% po. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling.
ito po ay totoo. Glory to God. Sabi po sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Jesus is truth. And the word of God, hallelujah, is the one only, our Lord Jesus Christ. He is truth. Kaya pag ang Diyos po, ang Panginoon Kristo, hallelujah, ay nahipo po natin, hallelujah, ang kanyang puso dahil sa ating pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang banal na salita. Glory to God, sasaludo po ang Diyos sa atin. Katulad po ng centurion na mangha ang Panginoon sa Kristo. Kung nais po natin na magtagumpay tayo sa ating pananampalataya, hallelujah, tularan po natin ang centurion na ito. Nasa kabila ng kanyang mataas na ranggo, may sinasabing katungkulan sa gobyerno, hallelujah, na glory to God, na wala po siyang diskriminasyon. Hindi niya sinabi sa kanyang alila na alila lang kita, wala akong pakialam sa iyo. Kundi nagkaroon pa siya ng malasakit. At dahil sa lalaking ito, hallelujah, hallelujah, sa pananampalataya, ang Panginoon Kristo ay namangha, nagulat, at na-admire sa kanya. At ang sabi ng Panginoon, ang pagliligtas ay hindi lamang sa mga anak ni Israel, sabagat ang kaligtasan ay manggagaling din sa silanganan at kanluran. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi lababase sa pag-uugali, hallelujah, o sa lahi. Ang kaligtasan ay para sa lahat, ayon sa iyong pananampalataya, hallelujah, ay mangyayari sa. Kaya ngayong umaga, ako po ay nag-encourage, nag-inganyo sa inyo, nag-hikayat sa inyo, na tayo po ay sumampalataya at patuloy na sumampalataya sa Panginoong Kristo. Ano man ang dumating sa ating buhay ng mga kahirapan, mga pagsubok, hallelujah, glory to God, hallelujah, tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, sa Kanyang banal na salita. Kaway ang mga pangangaral nito ngayong umaga ay magsilbing hamon, magsilbing aral, hallelujah, at gawin po natin inspirasyon ang ginawa ng centurion ito, na kung bakit siya nilagay sa Biblia, kung bakit siya naisulat sa Biblia, nalathana sa Biblia, dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah, ngayong umaga sa kanyang banal na salita. Tayo po yung mandaling manalangin. Glory to God. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagpapalang aming natanggap sa iyo ngayong umaga sa magitan ng iyong banal na salita na aming pong narinig. O Diyos, salamat po Lord o Diyos, na muli mo po ang ginamit ang mga upang ibahagi ang banal na salita sa ating mga kapatid o Diyos, pananampalataya. Maging sa mga kaluluwa, Lord, na patuloy na nakikinig ng pangaral ng iyong banal na salita sa oras na ito. Ama, patuloy mo po kaming samahan, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, bilang mga instrumento sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga kaluluwa, Panginoon, na naghahanap o Diyos ng katiyakan ng kaligtasan. Gawin mo po kami, Panginoon o Diyos, na mga instrumento, hallelujah, sa aming paligid. At bibigyan mo po kami, Panginoon, ng patuloy na compassionate, Panginoon, ng compassion, Panginoon, at kababaang loob, Panginoon, umalasakit po Diyos sa aming mga kapatiran, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, at sa mga kaluluwa, Panginoon Lord. Hallelujah, naghahanap ng kaligtasan, naghahanap ng tunay na kapayapaan, hallelujah, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah, ito pong aming samod na langin, O Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Ang lahat ng Kristiyano at anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pakikinig ninyo ng banal na salita ng Diyos. Hallelujah. And again, I will encourage to everyone to continue our faith to Jesus. Hallelujah. Into His word of, hallelujah, the word of God. Hallelujah. And God will bless all of us. Hallelujah. Glory to God. Thank you so much. Ang nga po pala si kapatid na Joby na nagsasabi sa inyo na magandang umaga at purihin po ang Panginoong Diyos. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Sa Diyos ang kapurihan.